Imsama nagpakita sa Elbaf. Bali nagumpisa nga itong chapter 1149 sa pagpapatuloy ng laban nila Scupper Gaban at Saint Summers. Nung makita nga ng grupo nila Nami itong ginawa ni Gaban gulat na gulat sila. Especially itong si Yusop na nagtataka kung paanong nasaktan ni Gaban si Summers. Samantalang ang alam niya nakakapag-regenerate ang mga ito. Hanggang sa patuloy pang ang inatake ni Gaban itong si Summers. Gamit nga yung mga palakol niya hinampas niya ng pagkalakas-lakas itong si Summers. Pero mabilis ngang nakadepensa si Summers gamit yung technique na Thorn Wall. At kung inaakala nga ni Summers na matagumpay na siyang nakadepensa nagkakamali siya. Dahil tumagos nga itong atake ni Gaban sa kanya. At dito nagtataka na ngang tinanong ni Summers kung bakit raw nandito ngayon sa Elbaf itong si Gaban. Bali imbis nga na sagutin tinanong lang ni Gaban kung ito daw ba yung tamang oras para makipagkwentuhan sa kanya. Kasabay nga neto inatake niya ulit itong si Summers ng sunod-sunod na slash attacks, which is kinagulat na naman ni Yusop dahil ni-reveal nga ni Nami na itong matandang umaatake ngayon kay Summers in fact na nakilala niya na pala kasama sila Luffy at Zoro. Dagdag pa nga ni Nami na itong matanda daw na to tatay ni Colon. So kinumpirma nga ni Jinbei yung pagkakakilanlan ng matanda na to bilang si Scupper Gaban. Siya nga daw yung left hand man ng dating Pirate King na si Roger. Hanggang sa ipinakita nga rin itong si Chopper na inaalam kung ano yung ginagawang paraan ni Gaban para permanenteng masaktan itong si Summers. Si Robin naman nakita nating gustong tulungan si Gaban sa laban niya. Pero napupuluputan pa nga rin siya ng mga tinek ni Summers. Kaya naman sinuggest nga ni Jinbei na wag na daw tumulong itong si Robin since delikado nga daw para sa kanya ang hawakan itong mga tinek ni Summers. Speaking of Summers nabalik nga sa kanya yung panel. Dito nga ipinakitang naiirita na siya sa sitwasyon niya kay Gaban. Naiinis nga ito dahil hindi siya makapalag sa matandang si Gaban. Kaya naman sa galit niya inatake niya itong si Gaban gamit yung technique na Crimson Hell, kung saan ipinakitang nag-produce siya ng sobrang daming tenek mula sa lupa papunta kay Gaban. At syempre tinalunan lang ito ni Gaban. Kasabay neto hiniwa-hiwa niya yung mga tinek at direktang inatake na lang itong si Summers ng Futen Raku, kung saan nakita nating hiniwa niya sa dibdib itong si Summers. Bago nga bumagsak nakita ni Gaban na maraming tinek na iniwan itong si Summers sa ibaba. Kaya naman inilagan nga lang niya ang mga ito. Sa sumunod na panel naman mabilis na ngang tumakbo si Gaban papunta sa lokasyon ni Colon. Nagmamadali nga siyang sagipin itong anak niya. Sa pagtakbo nga ni Gaban nakita rin nating lumabas na si Chopper sa pagkakatago niya. Sinabayan nga niya sa pagtakbo itong si Gaban. Nung makita nga ito nila Nami nagtataka silang tinanong si Chopper kung saan daw ba ito pupunta. Pero nilagpasan nga lang sila ni Chopper at parang may binabalak ito. Sa kabilang banda naman bigla ngang napunta yung scene sa Walrus School. Ipinakita nga na dahan-dahan nang nasusunog itong eskwelahan. Si Ange nga umiiyak habang pinapanood itong pagsunog sa eskwelahan nila. Hanggang sa naglabas nga ng pana na may apoy na palaso itong si Gillingham. Bigla nga niya itong ginamit sa old library. At yes, currently nga nasusunog na rin itong si Lid Aklata na labis na pinapahalagahan nila Robin at Saul. Bali hindi nga lang yung reaksyon nila ang nakuha natin, dahil nakita rin natin kung gaano ka-guilty si Harul sa naging desisyon niya. Desisyon na iligtas si Ronya kapalit ng pagsunog sa eskwelahan at library nila. Speaking of Ronya, dahil nga sa sinunod ng mga Giants yung kasunduan nila, pinabalik na nga ni Ganku itong si Ronya. Though dapat nga maging thankful siya, humingi nga ng paumanhin si Ronya. Nagsosorry nga siya dahil sa guilt na nararamdaman niya sa pagsunog sa eskwelahan nila. Hanggang sa maya-maya nga ipinakita na si Gaban na papunta sa lokasyon ni Ganku. Galit na galit nga ito sa ginagawa ng mga Holy Knights sa
Elbaf. Bali similar nga kay Summers kilala rin ni Ganku itong si Gaban bilang katuwang noon ni Roger. Sa pagtakbo nga na to ni Gaban napansin na rin siya ng iba pang mga batang Giants. Kaya naman kinuha nga nila yung atensyon ni Colon since ililigtas nga sila ng tatay neto. Pero iba nga ang nasa isip ni Gaban. Ayaw niyang tawagin siya ni Colon dahil baka nga pag-initan siya ni Ganku. At yes, ito nga exactly ang nangyari. Nung makita nga ni Colon si Gaban tuwang-tuwa itong tinawag siya bilang tatay niya. Nung marinig nga ito ni Ganku agad siyang gumawa ng aksyon. Mabilis nga niyang pinuntahan si Colon para atakihin. Sa isip nga ni Gaban kaya niyang iligtas itong anak niya. Kaya naman minotivate nga niya si Colon na maging matapang. Ito nga mismo yung ginawa ni Colon kahit umiiyak na siya. Naging matapang siya at tiwala siyang maililigtas siya ng tatay niya. At nung oras nga napapalapit na si Gaban bigla siyang nagkaroon ng flashback. Flashback nung time na isinilang na itong anak niyang si Colon. Nabanggit nga ni Gaban sa oras na to na si Colon daw ang pinakamahalagang kayamanan para sa kanya. Mabalik nga sa present time ipinakitang nakatutok na itong espada ni Ganku sa leeg ni Colon. Kasabay nga nito ready na ring atakihin ni Gaban itong si Ganku. At nung oras nga nagamitin na ni Gaban itong future sight niya laking gulat niya na hindi aabot itong atake niya para mailigtas ang anak niya. Nakita nga niyang mamamatay si Colon sa harap niya. Kaya naman agad nga niyang binitawan itong palakol niya at sumuko na kay Ganku. At syempre tinake advantage kaagad ito ni Ganku at inatake si Gaban. Nakita nga natin na 3 arrow ang tumagos sa katawan netong si Gaban. At nakita rin natin na nahulog siya pababa sa underworld. At itong scene nga na to nasaksihan mismo ni Colon. Iyak nga siya ng iyak sa pangyayari na to. Sinisigaw nga niya yung kataga na father. Nung marinig nga ito ni Ganku parang nagbukas yung kamalayan niya. Bigla nga siyang may naalala nung marinig niya itong pagbabanggit ni Colon ng father. Bigla ngang may bumalik sa alaala niya na isang moment. Moment kung saan makikita natin itong silhouette ni Brook na kumakanta kasama itong batang version ni Ganku. Speaking of Brook pinopoint out nga niya si Ganku na parang may kamuka ito. Mabalik nga kay Ganku bigla niyang binanggit itong pangalan ni Brook. Kaya naman dali-dali nga itong tumakbo sa lokasyon ni Brook. Pero later on nga parang bigla na lang may sumanib sa katawan ni Ganku. Kinumpirma nga ni Gillingham na itong sumanib kay Ganku in fact na si Im Sama. Yes guys, nagagalit nga itong si Im Sama sa mga Holy Knights dahil currently daw nasusunog na ang Merijoa at kailangan nga daw nila ng reinforcement. Ipapakita nga daw ni Imu kung paano nagro-rule ang mga Diyos sa mundo. At sa huling panel nga ng chapter na to ipinakita itong muka ni Ganku na sinaniban ni Im Sama. Yung mga mata nga niya at buhok nag-iba. Itong mata nga niya parehong pareho kay Imu. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1149. Bali ayan na nga yung nilalaman netong chapter 1149. Sa susunod na video nga tatalakayin natin yung mga pangyayari sa chapter na to. Pag-uusapan nga natin kung paanong natalo si Gaban kay Ganku, kung ano yung kahihinatnan niya pagtapos neto, at syempre pag-uusapan natin itong si Im Sama. Anyway, sa mga hindi nakakaalam, naglabas na nga tayo ng bagong batch ng mga damit. This time nga marami na tayong design na nilabas para mas marami kayong pagpipilian. Mas mura nga ito ngayon. Dahil sa halagang 270 pesos nga lang, meron ka ng bagong damit na related sa One Piece. Kung saan nga ito mabibili, available na nga ito ngayon sa Shopee at TikTok shop natin. Ilalagay ko na nga lang yung mga link neto sa comment section sa ibaba. So yun lang, peace!